good evening mga kagandang buhay. Dito po kami ni Kabeng Roger sa Dumanga Sport. At medyo mahaba po ang pela. Nakapila po ang ating sasakyan. Tsaka inabot po ng gutom si Kabeng Roger. Ganito naman po kami, cowboy naman po lagi. Oh, balik sipat. Ayan mga kagandang buhay. So, ang mga tao po namin doon sa Kubo, mga kagandang buhay, is excited na pong makita kami ni Kabiyaheng Roger dahil po ang dami pong nangyari sa mga past few days. So, wala pong kasiguruhan kung sisipat pa ba ang team o hindi na, kaya grabe po ang prayers na binigay ng aming mga tauhan, aming mga cowboys, mga kagandang buhay. At alam po nila na kami po ay babalik ngayong gabi. So, lahat sila, mga kagandang buhay, nakahintay na sa amin sa Kubo. Ganun po pala kahalaga sa kanila at kamahal nila itong Team Kabiyahe natin. Kayo rin ba, mga kagandang buhay? Gusto niyo rin bang malaman kung tuloy pa ba kami sa negosyong ito? Dahil sa totoo lang, ang dami po talagang nagbigay ng mga komento, ang dami pong nagbigay ng mga suggestion, comments, kung tutuloy pa ba ang Team Kabiyahe. So, marami pong sleepless night ang ginugol namin ni Kabiyaheng Roger dito para makapagdesisyon. At ikwento ko po sa inyo lahat yan mamaya habang pasakay kami ng barko, mga kagandang buhay. For the meantime muna, kakain muna po ako. Kain muna kami ni Kabeng Roger. So, nakabalot lang ang kanin. For almost 2 years, mga kagandang buhay, na naging kasama ko po kayo sa mga vlogs. Nasaksihan po ninyong nagduduyan lang kami ni Kabeng Roger sa biyahe. Ganito po na mga scenarios po yung nakikita ninyo. Malayong layo po doon sa bahay. Sa sitwasyon po namin doon sa bahay. Pero na-enjoy po namin ito. Itong klase po ng buhay namin, stockyard life. At naku, naging kasama po namin kayo. Lagi po ninyong inaabangan at hindi ko po lubos na-imagine, mga kagandang buhay, na nakaka 2 times a day pa po ang mga uploads natin dati. So, I'm sure marami po talagang makakamiss sa aming mga stockyard life. So, antabayanan po, mga kagandang buhay, sa meeting namin ng ating mga cowboys. Kung itutuloy ba, kung ano pa ba ang mga concern nila. Kasi ang nagbigay po ng lakas ng loob sa akin na bumalik sa Negros is yung mga tao ko po na almost every day tumatawag po at nagbibigay po ng mga updates sa mga nangyayari po sa Kubo namin, sa mga hayop namin doon, sa mga sitwasyon po doon sa paligid, mga kagandang buhay. Antabayanan po ninyo ang aming pagkita-kita muli at pag-usap-usap, mga kagandang buhay, tungkol po sa kanilang mga saloobin at syempre sa mga susunod pang mga moves ng Team Kabiyahe. Kape muna kami, kape. O bakolod na kami. So, ang oras natin, ano yan? Anong oras pa lang tayo? Damin. Panlaban sa antok ni Kabeng Roger. Kape na puro. Yan.
Oh, mga kaganang buhay, medyo malayo-layo pa, Bacolod pa lang kami. Mga 3 oras pa na takbuhin. Yung isa po talaga mga kaganang buhay na dahilan bakit nagkaroon ako ng lakas ng loob dahil sa mga tawag po ng ating mga cowboys. Naghihintay na sila sa amin. Grabe yung pangamba nila na mawalan talaga ng trabaho kasi nga pagdating ng truck namin na si Danny, yung driver, pinaiwan na namin ni Kabiyang Roger ang truck. Sabi, wag nang dalhin sa Negros ang truck, dito na yan. Tapos, di natulog ng isang gabi sila Danny doon at saka si JR. Tapos, umuwi sina Erlan. Tapos, may isa pa na cowboy na umuwi. Nag-series lang sila. Naiwan si Danny kasi sabi ni Roger, iwan ka dahil dalhin mo pa yan sa farm. Sa kabila, baka masabit sa kuryente. So dito na kayo matulog. Yun ang gabi na yun, pinamalita na nila Danny at saka ni JR na pinapaiwan na yung truck. So ibig sabihin, titigil na talaga ng biyahe. Kasi that time kasi mga kaganang buhay, mas inisip ko yung kaligtasan ni Kabeng Roger dahil ang liit pa ng bunso namin. Sabi ko, anin natin ang baka, anin natin ang negosyo mo doon sa Negros kung mawawala ka naman sa amin. So, sabi ng mga anak ko, priority yung kaligtasan. Kaya, nung maaga pa lang, pumunta na sa pinapagawang babuyan si Kabeng Roger. Tapos late na ako gumising mga kagandang buhay. Nireport kaagad sa akin ni Manager Bio na wala na kaming feeds ng itik. Sabi ko, ba't hindi kayo nag-update sa akin? Yung kinuha ko lang at in-order na feeds ay para sa pugo ni Ron. Tapos sabi ni Manager Bio sa akin, wala na tayong feeds, wala na rin tayong source ng itlog. Umaga na yon magdala ko sila Manager Bio ng itlog alat. Tapos may karga din silang bagong dating lang na itlog galing Batangas. Nagmahal pa naman ang itlog sa Batangas. So, bigla na lang naisip ko na alanganin talaga na itigil ang negosyo. At bigla na lang talaga dahil siguro sa kada galaw ko, nananalangin tayo, humihingi ng guidance. Napaisip ako mga kaganang buhay na hindi pa ready talaga. Hindi pa ready na mag-stop ng biyahe. Hindi lang yun ang una-unang dahilan. Ang una-unang dahilan ay yung mga tao namin na hindi prepared para po biglaan lang na mawalan ng trabaho. Pangalawa, yung wala sa plano na wala na kami makuna ng mga sources sa mga supply. Ayun, nakakagandang buhay. So, pinuntahan ko kaagad si Kabeng Roger dun sa Matabana kung saan siya po papagawa ng babuyan at bigla-bigla na lang sinabi ko, balik na tayo sa Negros. Kaya, siguro mga alas 9 yun ng umaga. Ma-prepare na tayo. So, pagdating ko sa bahay, umaandar na yung truck. Umaandar na. Tapos, sabi ko, Danny, saan ka pupunta? Sabi, ilagay na madam sa sa farm yung truck. Sabi ko, wag.
Mag-prepare kayo dahil uwi kayo ng Negros. Uwi ka ng Negros, mga kaganang buhay. Biglang lumiwanag yung yung mukha ni Danny kasi sabi ni G, yung asawa ni Michael po, yung tagahatid ng anak ko dun sa school, ni Rohem. Nung gabi daw na yon, grabing lungkot ni Danny. Tapos, nung umaga, sabi daw niya kay G, wala na ito, G. Talagang ibenta ko na lang talaga siguro yung yung baka ko. Tapos bigla na lang sinabi ko na wag nung ilagay yung truck doon sa sa farm. Diretso na kayo ng uwi. Ayun, nag-prepare na kami para umuwi dito sa Negros. At kaya nga, ito na kami. Punta na kami ng Gihulngan ni kaming Roger. Punta na kami ng Gihulngan. So, yung mga tao, tinawagan na ni Danny. May pagkatsismuso din si Danny, Walang pinapaligtas na, tawagan na ni Danny. May ilaw nga, hindi tayo makita dito sa vlogs ko So, nagsigawan daw yung mga tao, mga kaganang buhay. Si Madam, babalik na ng Negros sila ni kabiyahing Roger. Nagsigawan daw mga tao, mga kaganang buhay. And then, tumawag si kabiyahing Roger. May meeting tayo, may meeting. Kaya dapat lahat present. So, ayan, mga kaganang buhay. Nandun sila ngayon lahat sa kubo. Tuloy lang ang buhay natin. Wala yung antok mo kabiyahe? Yan, walang antok dahil gabi ito. Alas 2 ng madaling araw. So, mga anong oras tayo darating doon sa Gihulngan? 4. 2 oras mo lang? Aba, huwag mo namang bilisan. Ang mga bagay-bagay hindi nadadala sa mabilisan. Nabigla ka ba nung sinundo kita dun sa farm? Ano naisip mo? Hindi ko maisip Kasi bago tayo natulog, sabi ko stop na Pero ano talagang balak mo? Kung ikaw lang talaga masusunod o may mga plano ka ba? Habang ako ay hindi pa stable ang isip. Nung mga marami naman all the time, marami akong plano. Always ready ako sa lahat ng mga bagay. Oo. Dahil ako hindi lang nabubuhay sa isang negosyo. Marami akong mga opsyon. Kaya akong tao kasi lahat ng mga ready ako all the time. Kung ano man yung mga nangyayari. Yes. Kasi pag stop mo, marami pa namang paraan. So na may dami kong magawa. Yes, kabeng Roger. Dahil alam ko naman kung paano kikita ng pera. Money maker kasi tayo. Oo. Kasi tapos tayo tayong taong maraming laman yung maraming mga ideas. Nabuhay tayo sa pamamaraan. Hands-on, very hands-on si kabihang Roger. Kahit may mga drivers kami, siya pa rin magda-drive. Hindi naman kasi yan, mga bagay na hindi talaga sa'yo. At saka hindi maaari. Talagang marami tayong mga opsyon. Hindi lang naman tayo nabubuhay sa mga isang bagay lang. Yung nabibiliban ko lang talaga sa'yo, kabihang Roger. Hindi ka marunong mamilit. Pag nakita mo na medyo alanganin ako, tahimik ka lang. Talaga namang kung ano yung kakagaan kasi ng loob mo, yun ang sinusunod ko.
Kasi marami naman tayong pwedeng gawin. Tama. Kaso lang, ewan ko lang kung anong pumasok sa utak mo, bakit sabi mo gusto mo ipatuloy. Kasi nakita ko kasi na walang rejection din sa mga sinasabi mo sa akin. Na bulay-bulay ko rin at saka nakita ko yung itsura mo, yung mga galawan mo. Kasi alam ko naman na grabing sakripisyo ang binigay mo dito sa negosyo mo na to. Iniisip ko rin ang damdamin mo. Tapos yung mga bagay na hindi pa tayo ready na i-give up. So, at saka yung problema dito na hindi dapat takasan. At saka yung number 1 talaga na hindi kaya ng konsensya ko. At bumibigat ang puso ko. Yung mga tao natin na mawawalan ng trabaho. Si Danny pa lang wala na parang nawala yung mga ilaw at sigla nila sa katawan. Sabi ni Danny, babalik na lang ako sa quarry nito. Ibig sabihin, mas pinili nila tayo, Kabeng Roger. Pinili nilang magstay at minahal din nila ang trabaho nila. Minahal mo ng todo ito. Parang yung yung decision ko talaga, sabi ko, kailangan natin maging malakas ulit para sa mga tao natin. Kasi mawawalan sila ng trabaho, parang bigat, ang bigat iwan ng Negros, mga kaganang buhay. Grabe. Tapos tumatawag si Lilan. Tapos nagpa-promise naman si Joy na sasali na talaga sa team natin. Tapos yung pagkakataon na hindi lang naman dahil sa tao. Kasi sila maaari rin naman makahanap ng ibang trabaho. Kasi kung may nawawala, mayroon talaga yung papalit. Maghanap rin sila ng trabaho. Pero ang issue dito, talagang ayaw talaga lang na hindi pa tayo ready, sabi mo. Hindi pa tayo ready. Hindi pa talaga tayo ready, Kabayang Roger. Kasi nag-uumpisa ka pa lang ng ng pagbababoy mo. Parang naisip ko yung kubo, pinaganda mo na. Tapos nilagyan mo pa ng baboy yan, ng tangkal. Kulungan ng baboy. Dahil nga sa atin, hindi naman ibig sabihin na gusto nating ituloy. Dahil talaga namang sa akin lang, tuloy talaga. Kasi lahat naman ng bagay-bagay may mga rest dyan. Oo. Pero ang atin nandiyan na ituloy para masustain yung natin. Bawa yung sa ating puhunan, medyo bumabawas na rin dahil palaging nalulugi. Kaya naghanap tayo ng option, yung baboyan nga. Ang pagtutuloy, naghanap tayo ng bawi. Naghanap tayo ng sana mabawi natin yung ating mga losses. Hindi tayo kasi alam naman nila yan. Nagagalit na nga yung mga tagapanood natin na wala na rin ng gana. Kasi nga, bakit patuloy pa rin tayo kung naglulugi lang. Pero pwede kasing ma-divert sa iba eh. Yun nga, nagka-interest ka na sa baboy dahil malapit na lang tayo magbukas sa meat shop natin. Habang nagpapagawa ka dito sa Negros, nagpapagawa din dun sa Aklan. Hindi, kasi nakaplano lahat yan. Nakaplano lahat yan eh. Yun mga ginagawa natin para masustain natin ang life natin. Kasi ang life natin dito sa mundo napaka-temporary lang. Dapat nating humanap, kailangan pa rin natin talaga ng pera. Dahil hindi natin alam ang pagtanda at saka yung pag-aaral ng mga anak natin. Masustain yun. Hindi naman ibig sabihin na naghahanap buhay tayo dahil gusto natin ng maraming pera. Naghanap buhay tayo para masustain ng life natin. Hindi natin alam na kung bigyan tayo ng Diyos ng mababa pang buhay, kailangan pa rin natin gumastos.
piling gamot, maintenance, pabili ng ating pangailangan. Kasi pag hindi natin yan ginawa, maaaring ikalulungkot natin na pagdating ng araw sa ating pagtanda, sa ating hihingiin natin yung mga bagay na yon sa ating mga anak. Samantalang pwede naman tayong gumawa ng paraan ngayon pa lang mag-prepare na tayo. Kasi gano'n lang talaga ang buhay. Gano'n lang buhay sa mundo. Tayo dito magkakain tayo 3 beses, tapos magkaipon ng para sa pagtanda, para sa mga anak natin, mga apo, kasama yan sa plano. Gano'n ang buhay. Simple. Kaya tayo napakahirap dahil pinaghandaan ng natin ang pagdating ng ating pagtanda. Dahil hindi naman tayo naghanap buhay talaga para mahimaman talagang gusto. Ang atin lang para lang makabili tayo ng ating pangailangan. May maiwan na konting kabuhayan sa ating mga anak. As of now, marami tayong utang. Marami tayong utang sa bank. Marami talaga, kaya hindi pa ready talaga tayo. Marami tayong utang sa bank na dapat natin bayaran. Plus pa yung mga losses natin noong nakaraan. Kaya wala na tayong 2 store, ginibab na natin. Kailangan natin mga nabuhay. Pero kung ititigil, maraming paraan ang Panginoon yan, ang Diyos yan. Sabi ko nga sa'yo, bigyan mo na ng ilang biyahe. Kasi ayaw ko na talagang sumipat ka dito sa Negros na nakikita ko na rin yung health mo. Tutok ka na lang doon sa pagpagawa mo ng babuyan. Ako na muna dito sa Negros. Ano lang tayo, salit-salitan lang tayo, pero as of now, dahil di ko naman alam ang pag-construct noon, ang construction, yung importante dyan. Ako na muna dito, and then i-testing muna natin yung kakayahan ni Lilan, ni Joy Joy, kasi tama ka, Kabeng Roger, pag may nawala, may pumapasok. So timing naman yung pasok na to ni Joy Joy. Alam ko dati pa gusto mo ring maging sipatador mo si Joy Joy eh. So ngayon, Lilan, Joy Joy, si Castor, Diyos ko, si Castor din, mawawala ng trabaho doon. Kailangan pa naman niya ang trabaho. Ang hirap dito, wala kang trabaho sa Negros. Saka yung mga amo niya dati, wala na, hindi na rin nagtatrabaho sa Luzon. Iba na rin yung ruta nila. Kaya ang daming maapektuhan. Talaga. Isa na yung maapektuhan tao. Dahil pag nagkaroon po tayo ng... Hindi rin sila ready, Kabeng Roger. Hindi rin nila napaghandaan to, na bigla-bigla na lang. Akala nila, okay nakakaraos naman yung biyahe natin. Kaya pa rin naman swelduhan sila. Actually, tinaasan ko pa yung sweldo nila. Sabi ko, sige, worth it na rin. Grabing sakripisyo nyo, ano na lang. Taasan ang sweldo. Yun talaga dito ang ano natin. Kasi sa ating mga subscriber dyan kailangan talaga tayo mga nabuhay sa ngayon. Kasi iba nagtataka, bakit naman may negosyo, bakit pa daming utang. Nabuhay ng todo, magpulaw, magpuyat. Kailangan talaga namin yan sa ngayon. Oo, bagsak. Dahil kung hindi lang kami... Bagsak kasi nung pandemic yung turismo sa hindi lang kailangan, area natin. Bakit namin gagawin? Kasi hindi naman medyo nagkakaedad na tayo. Maganda yung plano ni Kabeng Roger. Actually, pinagawa niya yung elf na yan. Yung purpose talaga ng elf niya yan. Kalka ng baboy yan pag nag-meat shop na. Kasi balak namin dito talaga kumuha ng baboy. Hindi ka nakukuha ng mga medyo maliit na baboy? Lahat naman yan, pwede natin kunin. Lahat ko hindi natin kunin, pwedeng alagaan mo na, no? Pwede natin bigyan ng tsansa yung ibang mag-alaga doon, walang biik, bigyan natin. Lang rin. Lahat na yan, may mga kunin yan. Sabi ko, sayang naman ang kubo. Pinaganda namin ganyan. Tapos, yung mga plano, sayang. Bigla na lang sisirain, masisira lahat. Sayang ang
pinagpaguran, yung sabi nga ng isang subscriber natin taga Houston, Texas, ikaw na makiramdam, madam, kung ano ang desisyon mo. Kailangan din natin i-enjoy ang life natin, sabi niya. Yung iba naman pinapatigil na tayo, yung ibang mga subscriber natin, mga sulit subscriber. Yung iba naman pinapatibay, mas karamihan 80% yung pinapatibay talagang loob natin, bumalik at huwag tumikil. 80% sa ating mga avid viewers, sa ating mga concerned subscribers, Kasi yung alam kasi nila, nakikita nila sa mga vlogs natin kung ano yung pagkatao natin. Kasi hindi mo naman kayang i-vlog siya na nagkukunwari ka. Lahat ng mga tauhan natin nakikinig at nanonood. Unang-una silang nanonood ng mga uploads natin. Hindi pwedeng magkunwari. Kaya't nasasalamin sa ating mga vlogs ang tunay nating pagkatao. Impunto, alas 6 ng umaga, mga kagandang buhay. So, dumating kami sa Kubo. Anong oras ba yon, Lilan? Nalon? Dumatang kami. 5:30. 5 talaga siguro. Tapos, kasama natin si Joy Joy. Dito sila humiga natulog ni Nalon. Saka si Joy Joy po, ang bagong membro ng ating team. Palakpakan natin. Welcome, Joy Joy, welcome. Sa team Kabiyahe. Tapos si Lilan, hinanap namin out of reach. Nasa ospital pala ang anak ni Lilan, pero sinundo pa rin natin siya para makasama ngayon. So, si Lord Jan ngayon ang ating driver. Si Lord Jan takot at nangangamba na mawalan trabaho dahil walang ipapagata sa anak. Ayan na, Lord Jan, nandito na tayo, mamili tayo ulit. Sisipa tayo ulit. Ayan. Kaya, Lon? Kaya? Kaya. Kaya na ngayon na mag-meet shop na tayo. Dapat, pursigihin natin ito dahil nagpapagawa na ng meat shopan at babuyan si Kabeng Roger. Of course, si Lilan, Lilan, ayusin nyo ang pamimili. Ayusin nyo para mapagpatuloy ito dahil ang plano namin ni Kabeng Roger, pag kaya na ninyong tatlo, ay kami doon ang hawak ng meat shop ni Kabeng Roger. Tatlo kayo dito mamili. Kaya na ba? Pasyal-pasyalan ko lang kayo dito, no? At pupunta dito si Kabeng Roger, mamili ng baboy. Ayan, dahil dito pa rin tayo kukuha ng source. And then, syempre, mamili pa rin, sisipat pa rin ng baka na pangkatay, no? So, double na yung pamimili ninyo. Joy, meron ditong sariling meat shop, mga kagandang buhay. Sino ang magmamanage ng Sino magmamanage ng meat shopan mo? Asawa ko daw. Yung asawa ni Joy ang magmanage. So, lalakas ang team natin dahil si Joy mismo turuan tayo sa meat shop. Kasi sanay na siya. Siya po ang magiging mentor natin. And then, sabi ni Joy, kahit 5 lang daw sa isang araw. Grabe na yan. Oo. Kaya nagkalas sa bakal. Oo. 1,000 kilos. Grabe. So, ang Luzon, nangangako naman itong tatlo na sila ang sisipat. Sana, mga kagandang buhay, makayanan nilang tatlo